Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kakwento. Kumusta po kayo? Handa na ba ang inyong mga puso? Narito na naman tayo para sa isang kwentong siguradong gigising sa inyong mga damdamin. Isang kwento ng pagtitiis, pag-ibig, at ang masakit na katotohanan sa likod ng marangyang pinto. Sabi nila, ang apoy daw ay nakakapaso, nakakasugat. Pero paano kung ang mismong apoy na yon ang magiging tanging ilaw mo sa gitna ng dilim? Paano kung ang pagtataksil ay hindi katapusan, kundi isang hudyat ng bagong simula? Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang unang kabanata ng Ang Reyna ng Abo. Tunog ng nabasag na porselana ang bumasag sa katahimikan ng malawak na dining room. Sinundan ito ng singhap ni Liab. Napahawak siya sa kanyang kamay. Ang mainit na sabaw ng tinola ay tumapon sa kanyang balat. Namumula na ito at humahapdi. Pero sa halip na isipin ang sakit, ang unang pumasok sa isip niya ay ang takot. Mabilis siyang yumuko. Pilit na pinupulot ang mga bubog ng mamahaling mangkok kahit nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang kanyang malaking tiyan, 8 buwan ng nagdadalang tao, ay nagpapahirap sa kanyang pagkilos. Tanga! Ang sigaw na yon ay parang latigo na humampas sa hangin. Nakatayo sa may kabisera si Doña Pasia, ang kanyang biyenan. Nakatingin ito sa kanya na para bang isa siyang basurang kailangang ilabas. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, Liab, ang mga gamit sa pamamahay na ito ay mas mahalaga pa sa buhay mo, matalim na sabi ng matanda. Isang hamak na ampon ka na nga lang, wala ka pang silbi sa loob ng bahay. Pati ba naman paghahain, hindi mo magawa ng tama? Kinagat ni Liab ang kanyang labi upang pigilan ang luha. Patawad po, Mama. Mahinang sagot niya habang iniinda ang hapdi ng paso sa kamay. Nadulas lang po ako. Lilinisin ko na po agad. Huwag mo akong tawaging Mama. Irap ni Doña Pasia sabay talikod. Bilisan mo dyan. Darating na ang anak ko. Ayokong makita ni Hangin na mukhang basahan ang asawa niya sa anniversary ninyo. Bagaman, kailan ka ba nagmukhang tao? Naiwan si Liab na nakaluhod sa sahig. Pinilit niyang tumayo. Hawak ang kanyang puson. Para sa anak ko, bulong niya sa sarili. Lahat ng ito, titiisin ko para sa pamilya natin. Ngayong gabi ang 3 anibersaryo ng kasal nila ni Hangin. Nagluto siya ng paborito nitong kare-kare. Nagsuot siya ng pinakamaganda niyang bestida. Kahit na pakiramdam niya ay manas na siya dahil sa pagbubuntis, umaasa siya. Umaasa siyang kahit ngayong gabi lang, mararamdaman niyang may halaga siya. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok ang hangin mula sa labas, kasabay ang pagpasok ng lalaking minahal ni Liab nang higit sa sarili niya. Si Hangin Soriano, gwapo, matikas at laging mabango. Pero ngayong gabi, hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay isang babae, bata, balingkinitan, at may gandang mapang-akit. Nakakapit ito sa braso ni Hangin na tila ba takot na takot mawala. Natigilan si Liab. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang nawala. Hahangin! Bati ni Liab. Pilit na pinapasigla ang boses. Dumating ka na. Happy anniversary, mahal. Hindi siya tinignan ni Hangin. Dumiretso ito sa pagtanggal ng coat. Liab, si Marikit. Pakilala ni Hangin sa babae. Ang boses ay walang emosyon. Bago kong executive assistant, gabi na at kailangan naming tapusin ang proposal para sa merger bukas. Dito na siya sasabay kumain. Executive assistant. Pero bakit ang suot ni Marikit ay isang pulang dress na mas bagay sa isang date kaysa sa opisina? At bakit ang tingin nito kay Liab ay hindi paggalang, kundi isang mapanuyang ngiti? Ganoon ba? Nanginginig na tanong ni Liab. Sige, kukuha ako ng dagdag na plato. Ang hapunan ay naging parusa. Sa halip na masayang kwentuhan ng mag-asawa, naging manonood lang si Liab. Nakita niya kung paano lagyan ni Hangin ng ulam ang plato ni Marikit. Kumain ka pa. Kailangan mo ng lakas.
Malamig na sabi ni Hangin sa babae. Samantalang si Liab, na hirap abutin ang tubig dahil sa sakit ng kanyang napasong kamay, ay ni hindi man lang nito tinapunan ng tingin. Si Doña Pasia naman ay panay ang puri kay Marikit. Iha, saang unibersidad ka galing? Ang ganda ng kutis mo, halatang hindi galing sa hirap. Hindi tulad ng iba dyan. Parinig ng matanda habang matalim na nakatingin kay Liab. Sa States po ako nag-aral, tita. Sagot ni Marikit. Ang boses ay parang asukal na may halong lason. Tumingin siya kay Liab at ngumiti ng matamis. Ang swerte naman po ni Sir Hangin. May masipag na katulong sa bahay. Nabitawan ni Liab ang kanyang kutsara. Ang tunog ay umalingaw-ngaw. Asawa ako. Madiing sabi ni Liab. Ang boses ay nanginginig sa galit na matagal nang kinikimkim. Hindi ako katulong. Asawa ako ni Hangin. Tumahimik ang buong lamesa. Tumingin si Hangin kay Liab. Walang awa sa mga mata nito. Liab, huwag kang gumawa ng eksena. Malamig na utos ni Hangin. Pagod ako. Huwag mong sirain ang gabi ko. Tumayo si Liab. Hindi niya nakaya. Ang sakit ng paso sa kamay ay wala kumpara sa sakit na nararamdaman ng puso niya. Kukuha lang ako ng gamot. Paalam niya. Kahit alam niyang walang may pakialam. Pagpasok niya sa kwarto nila ni Hangin, nakita niya ang coat ng asawa na nakasampay sa kama. Lalapitan sana niya ito para isabit ng maayos. Isang ugali ng pagiging mabuting asawa na nakasanayan na niya. Pero napansin niyang may papel na nakausli sa bulsa nito. Isang makintab na papel. Dahan-dahan, kinuha ito ni Liab. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumigil ang pagtibok ng mundo niya. Isa itong ultrasound result, pero hindi ito sa kanya. Ang petsa ay kahapon lang. At ang pangalan ng pasyente? Marikit Villarreal. Nanginig ang buong katawan ni Liab. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Hangin. Mukhang iritado. Liab, ano ba? Ang tagal mo. Hinahanap ni Mama ang dessert. Natigilan si Hangin nang makita niya ang hawak ng asawa. Humarap si Liab sa kanya. Hawak ang papel na ebidensya ng pagtataksil. Nanginginig ang bawat kalamnan sa kanyang katawan. Hangin! Ang boses ni Liab ay basag. Ano ito? Sabihin mo sa akin, ano ito? Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Hangin. Hindi siya natakot. Hindi siya nag-alala. Bagkus humakbang pa siya palapit at walang pakundangang kinuha ang papel mula sa kamay ni Liab. Inayos niya ang kanyang kwelyo at tumingin ng diretso sa mata ng kanyang umiiyak na asawa. Nakita mo na pala, sabi ni Hangin na parang nagbabalita lang ng panahon. Buntis siya. Hikbi ni Liab, napahawak sa sarili niyang tiyan. Buntis ako, Hangin. Asawa mo ako. Paano mo nagawa ito sa amin ng anak mo? Ngumisi ng mapait si Hangin. Isang nangising wawasak sa natitirang pag-asa ni Liab. Huwag mong idamay ang bata dyan sa tiyan mo, malamig na sagot ni Hangin. Itinaas niya ang ultrasound ni Marikit at ipinamukha ito kay Liab. Lalaki ang dinadala ni Marikit. Tagapagmana, isang Suryano na maipagmamalaki ko. Lumapit siya sa mukha ni Liab at binitawan ang mga salitang dudurog sa pagkatao nito. Ikaw? Isang babae lang ang dala mo. Wala ka ng silbi, Liab. Ikaw at ang anak mo, pareho lang kayong pabigat. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Liab ang mga salita ni Hangin. Pabigat. Iyon lang ba siya sa loob ng 3 taon? Isang pabigat? Bago pa man siya makasagot, padabog na bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Doña Pasia, nakasunod sa likuran niya si Marikit, na umaakto na tila takot na takot, pero may nakatagong nangisi sa mga labi. Hangin, tapos na ba yan? Mataray na tanong ng matanda. Tiningnan niya si Liab mula ulo hanggang paa na may pandidiri. Ayoko ng drama sa pamamahay ko. Kung tapos na kayong mag-usap, paalisin mo na yan. Kailangan na ni Marikit magpahinga.
Masama sa apo ko ang nai-stress. Nanlaki ang mga mata ni Liab. Paalisin? Mama, gabi na. Umuulan ng malakas sa labas. At, at buntis ako sa apo nyo. Tumawa ng pagak si Doña Pasia. Lumapit ito kay Liab at dinuro ang noo niya. Apo? Sinang may sabi na tinatanggap ko ang batang yan? Asik ng matanda. Ang kailangan ng pamilya, Soriano ay tagapagmana, hindi isa na namang palamunin na babae. At saka, hindi ba malinaw? Wala ka ng karapatan dito. Hangin! Sigaw ni Liab. Bumaling siya sa asawa. Nagmamakaawa. Lumuhod siya at kumapit sa binti nito. Hangin, parang awa mo na. Kahit wag na para sa akin. Para sa anak natin. Saan kami pupulutin sa ganitong oras? Baka mapahamak ang bata. Pero nanatiling nakatayo si Hangin. Tila ba estatwa. Walang emosyon, walang kibo. Hinayaan niyang hatakin ni Doña Pasia si Liab, palayo sa kanya. Bitawan mo ang anak ko. Sigaw ni Doña Pasia sabay tulak kay Liab. Napaupo si Liab sa sahig. Ramdam niya ang pagkirot ng kanyang balakang, pero mas masakit ang nakikita niya. Inakbayan ni Hangin si Marikit. Halika na, Marikit. Dadalhin na kita sa kwarto. Sa kwarto natin. Tinalikuran nila si Liab. Ang sakit. Sobrang sakit na parang pinupunit ang dibdib niya. Ang kwartong yon na inayos niya, ang kama na pinili niya, ngayon ay iba na ang hihiga. Yaya, Manong guard, sigaw ni Doña Pasia. Ilabas ang babaeng to. Ipalabas niyo rin ang mga gamit niya. Ngayon na. Wala nagawa ang mga kasambahay kundi sumunod. Umiiyak man ang iba dahil naawa kay Liab. Kailangan nilang sundin ang amo. Ilang sandali pa, hila-hila na si Liab ng 2 gwardya palabas ng main door. Ang lakas ng ulan. Ang hangin ay humahagupit na parang galit ng kalikasan. Huwag! Parang awa niyo na! Sigaw ni Liab habang pilit na nagpupumiglas. Pero itinulak siya ng mga gwardya palabas ng dambuhalang gate ng Hacienda Hiraya. Bumagsak si Liab sa maputik na semento. Ang kanyang magandang bestida ay agad na naligo sa putik at ulan. Bogsh! Isang lumang maleta ang ibinato sa kanya mula sa gate. Bumukas ito at nagkalat ang kanyang mga damit sa basang kalsada. Lumabas si Doña Pasia sa may gate. May payong na hawak ng katulong, nananatiling tuyo at malinis habang si Liab ay nanginginig sa lamig. Huwag na huwag ka nang babalik dito, Liab. Duro ng matanda. Bumalik ka sa pinanggalingan mo, sa kalsada. Diyan ka nababagay. Ang Hacienda Hiraya ay para lang sa mga dugong bughaw, hindi sa mga basurang napulot lang. Mama, hikbi ni Liab, inaabot ang kamay ng biyenan. Kahit sa garahe lang po, kahit saan, basta may bubong. Mamamatay ang anak ko. Eh di mamatay, sigaw ni Doña Pasia. Wala akong pakialam. Padabog na isinara ang malaking bakal na gate. Ang tunog ng pagsara nito ay parang hatol ng kamatayan. Naiwan si Liab, mag-isa, basang-basa. Ang dilim ng paligid ay nilalamon siya. Ang tanging naririnig niya ay ang patak ng ulan at ang kulog na tila nakikiramay sa kanyang hagulgol. Pinilit niyang tumayo pero bumigay ang kanyang mga tuhod. Isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang tiyan. Parang tinutusok ng libu-libong karayom. Anak! Bulong niya, hawak ang kanyang puson. Kumapit ka! Huwag mo akong iiwan! Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Ang sakit ay hindi na niya kaya. Napahiga siya sa gilid ng kalsada, niyakap ang sarili habang ang ulan ay walang awa sa pagbuhos. Hangin! Bakit? Diyos ko, tulungan niyo po kami. Unti-unting pumikit ang kanyang mga mata. Ang lamig ay gumapang sa kanyang buto. Pakiramdam niya ay ito na ang katapusan. Mamamatay siya dito, sa labas ng bahay na akala niya ay tahanan niya, na parang isang hayop na iniwan. Pero bago siya tuluyang lamunin ng dilim, may narinig siyang tunog.
Isang makina ng sasakyan. Papalapit. May tumamang liwanag sa kanyang mukha. Masakit sa mata. Headlights. Huminto ang sasakyan sa tapat mismo niya. Narinig niya ang pagbukas ng pinto at ang mabilis na mga hakbang sa basang aspalto. Hindi niya maaninag ang mukha ng lalaki, pero nakita niya ang sapatos nito. Balat, makintab, mamahalin. Hindi ito sapatos ng isang ordinaryong tao. Isang mainit na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Miss? Miss? Naririnig mo ba ako? Ang boses ay baritono, malalim, at puno ng pag-aalala. Ibang-iba sa boses ni Hangin na puno ng pangungutya. Pinilit ni Liab na dumilat ng kaunti. Isang anino ng lalaki ang nakayuko sa kanya. Sinasangga ang ulan. Ang anak ko. Ang huling naibulong ni Liab bago siya tuluyang nawalan ng malay. Dagli ang binuhat ng lalaki si Liab. Wala itong pakialam kung marumihan ang kanyang mamahaling suit. Ang mahalaga lang ay ang buhay ng babaeng nasa kanyang mga bisig. Ang babaeng hindi niya kilala, pero lukso ng dugo ay nagsasabing kailangan niyang iligtas. Puti, lahat ay kulay puti. Ito ang unang bumungad sa paningin ni Liab nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Amoy gamot at malinis na silid. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang beep, beep ng makinang nasa tabi ng kanyang kama. Agad siyang napahawak sa kanyang tiyan. Ang anak ko. Bulong niya, ang boses ay tuyo at paos. Ligtas siya. Huwag kang mag-alala. Isang baritonong boses ang sumagot mula sa madilim na sulok ng kwarto. Mabilis na lumingon si Liab. Doon, nakaupo sa isang selyang gawa sa balat, ang lalaking sumagip sa kanya. Hindi na ito suot ang nabasang suit. Nakaputi itong polo shirt ngayon, malinis ang gupit ng buhok at may salaming nagbibigay ng matalinong aura. Pero ang pinaka napansin ni Liab ay ang kanyang mga mata. Malalim, tila nakakabasa ng kaluluwa, pero punong-puno ng respeto. Nasaan ako? Sino ka? Tanong ni Liab habang pilit na bumabangon. Agad na lumapit ang lalaki at inayos ang unan sa likuran ni Liab. Nasa ospital ka. Ako si Attorney Tanglaw Magbanwa. Nakita kita sa tapat ng gate ng Hacienda Hiraya kagabi. Muntik ka nang mawalan ng malay dahil sa hypothermia at stress. Sa pagbanggit ng Hacienda Hiraya, bumalik lahat ng sakit. Ang ulan, ang sigaw ni Doña Pasia, ang malamig na tingin ni Hangin, at ang ultrasound ni Marikit. Napaiyak muli si Liab. Wala na akong babalikan. Itinapon nila ako. Wala na kaming matitirhan ng anak ko. Naupo si Tanglaw sa dulo ng kama ni Liab. Hindi siya mukhang naaawa lang. Mukha siyang may mahalagang sasabihin. Liab, hindi kita sinagip dahil lang sa awa. Simula ni Tanglaw. Matagal na kitang hinahanap. Halos 5 taon na. Natigilan si Liab. Hinahanap? Bakit? Hindi naman tayo magkakilala. Imbes na sumagot, kinuha ni Tanglaw ang kanang kamay ni Liab. Dahan-dahan niyang itinaas ang manggas ng suot nitong hospital gown hanggang sa makita ang isang maliit na balat sa kanyang pulso. Isang balat na hugis ng isang sumisikat na araw. Ang balat na ito, sabi ni Tanglaw, ang boses ay puno ng kasiguraduhan. Ito ang tanda ng tunay na tagapagmana ng pamilyang sikat. Ang pamilyang tunay na nagmamay-ari ng lupang kinatitirikan ng Hacienda Hiraya. Kumunot ang noo ni Liab. Anong sinasabi mo? Ang mga Soriano ang may-ari niyon. Doon lumaki si Hangin. Ang sabi nila, nakuha nila yon sa isang subasta. Ngumiti ng mapait si Tanglaw at may inilabas na isang lumang brown envelope mula sa kanyang briefcase. Inilabas niya ang ilang mga dokumento na halatang luma na pero maingat na inalagaan. Liab, ang mga Soriano ay mga magnanakaw. Madiing sabi ni Tanglaw, ang iyong lolo, si Don Soliman Sikat,
Ang tunay na may-ari ng Hacienda Hiraya, noong pumanaw siya, ang iyong ama, ang dapat na magmamana nito. Pero dahil maagang nawala ang iyong mga magulang sa isang aksidente, naiwan kang sanggol. Huminto sandali si Tanglao, tinitingnan ang reaksyon ni Liab. Si Doña Pasia. Siya ang dating chief accountant at katiwala ng iyong lolo. Ginamit niya ang pagkakataon para palsipikahin ang mga dokumento habang ikaw ay nasa ampunan. Pinalabas nilang nalugi ang hacienda at binili nila ito sa murang halaga. Pero ang totoo, may huling habilin o will si Don Soliman. Inabot ni Tanglao kay Liab ang isang papel. Nakalagay dito na sa oras na sumapit ka sa tamang edad at mahanap ka ng legal counsel ng pamilya na walang iba kundi ang tatay ko noon at ako ngayon, ang lahat ng ari-arian ng mga Soriano, kabilang ang mansyon na nagtaboy sa iyo kagabi, ay automatikong babalik sa iyo. Nanginig ang mga kamay ni Liab habang binabasa ang mga salitang nakasulat sa testamento. Ang kanyang pangalan, Liab Sikat, ang pangalan ng kanyang ama, ang pirma ng kanyang lolo. Ibig mong sabihin, ang boses ni Liab ay halos pabulong. Ang bahay na yon, ang mansyon kung saan ako minaltrato, kung saan ako naging alipin sa loob ng 3 taon, sa akin talaga yon. Sa'yo, Liab, mula sa pinakamaliit na bato hanggang sa pinakamalaking puno sa hacienda na yon. Sagot ni Tanglao. Ikaw ang donya, sila ang mga nakitira lang. Napahawak si Liab sa kanyang dibdib. Ang galit na kanina ay nagpapaiyak sa kanya. Ngayon ay nagiging isang kakaibang lakas. Isang apoy na nagsisimulang magninga sa kanyang puso. Bakit mo ito ginagawa, Tanglao? Tanong ni Liab. Ano ang mapapala mo? Tumingin si Tanglao ng diretso sa kanya. Dahil bago mamatay ang ama ko, ipinangako ko sa kanya na itatama ko ang mali ng nakaraan. At dahil sa loob ng 5 taon na paghahanap ko sa iyo, pakiramdam ko ay kilala na kita. Hindi ka dapat narito sa ospital na umiiyak. Dapat ay nandoon ka, nakaupo sa trono mo. Hinawakan ni Liab ng mahigpit ang dokumento. Ang kanyang paningin ay tumalim. Ang imahe ni Hangin at Marikit na nagtatawanan sa loob ng kanyang kwarto ay dumaan sa kanyang isip. Tutulungan mo ba ako? Tanong ni Liab. Hanggang sa huli, sagot ni Tanglao. Ngumiti si Liab. Hindi na ito ang nangiti ng isang biktima. Ito ang nangiti ng isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Kung gayon, sabi ni Liab, ang boses ay puno ng awtoridad na ngayon lang niya naramdaman. Simulan na natin. Gusto kong makita kung paano sila luluhod sa harap ko. Ngunit bago pa makasagot si Tanglao, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang isang nurse, ang mukha ay balisa. Attorney Tanglao, Ma'am Liab, may mga tao pong naghahanap sa inyo sa labas. Sinasabi nilang sila ang pamilya nyo at kailangan daw nilang kunin ang mga gamit nyo. Nagkatinginan si Tanglao at Liab. Alam nilang hindi pa sila handa, pero ang kalaban ay nandito na agad para tapusin ang sinimulan nila. Mabilis na tumayo si Tanglao at humarang sa pinto. Huwag mong hayaang pumasok ang kahit sino, nurse. Ako ang legal na kinatawan ni Miss Liab Sikat. Sabihin mo sa kanila, tatawag kami ng pulis kung hindi sila aalis. Narinig ni Liab ang boses ni Hangin mula sa labas ng pintuan. Galit at puno ng pagmamayabang. Liab, alam kong nandyan ka. Huwag kang magtago sa likod ng kung sinong lalaki. Sigaw ni Hangin. Pirmahan mo lang itong waiver na hindi ka na manghihingi ng kahit anong sustento sa amin at hindi na kita guguluhin. Nanginig ang mga kamay ni Liab. Waiver? Matapos siyang itapon sa ulan, ang tanging inaalala pa rin nila ay ang pera at ang proteksyon ng kanilang pangalan. Huwag kang lalabas, Liab. Pabulong na bilin ni Tanglao. Hayaan mo silang magwala dyan. Hindi nila alam ang hawak natin. Mas mabuting isipin nilang talunan ka na para mas madali ang plano natin. Huminga ng malalim si Liab. Tama si Tanglao.
Kung lalabas siya ngayon at makikipag-away, wala siyang mapapala kundi stress na makakasama sa anak niya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumingin kay Tanglaw ng may determinasyon. Gusto ko nang umalis dito, Tanglaw. Ayoko nang makita ang mga mukha nila. Dalhin mo ako sa lugar na hindi nila ako matatagpuan. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tanglaw. Nakaplano na ang lahat, Liab. Dadalhin kita sa Isla Kanlungan. Doon ka magpapalakas. Doon mo sisimulan ang paghahanda para sa iyong pagbabalik. Sa tulong ng mga tauhan ni Tanglaw, palihim na nailabas si Liab sa ospital gamit ang service entrance, habang si Hangin at ang mga gwardya ni Doña Pasia ay abala sa pakikipagtalo sa main lobby. Malayo na ang sasakyang lulan si Liab. Pagdating sa pantalan, isang pribadong yate ang naghihintay sa kanila. Habang papalayo ang sasakyang pandagat sa Pampang, pinanood ni Liab ang unti-unting pagliit ng lungsod, ang lugar kung saan siya naging alipin ng 3 taon. Paalam, Hangin. Paalam, Doña Pasia. Bulong niya sa hangin. Pagbalik ko, hindi na ako ang Liab na madaling saktan. Pagbalik ko, sisiguraduhin kong sa inyo naman ang ulan at dilim. 5 taon ang lumipas. Sa Isla Kanlungan, isang paraisong napalilibutan ng asul na dagat at mga luntiyang puno, isang bagong Liab ang nabuo. Dito, isinilang niya ang kanyang anak, isang malusog na batang lalaki na pinangalanan niyang Silang, na ang ibig sabihin ay pagsikat ng araw. Si Silang ang naging lakas niya sa bawat araw ng kanyang pagsasanay. Sa ilalim ng gabay ni Tanglaw, hindi lang pagpapagaling ang ginawa ni Liab. Nag-aral siya. Gabi-gabi niyang binabasa ang mga libro tungkol sa batas, sa real estate, at sa pagpapatakbo ng malalaking korporasyon. Ang kanyang dating mahinhin at mahinang boses ay napalitan ng isang tono na puno ng awtoridad at talino. Isang hapon, habang nakatayo si Liab sa dulo ng isang talampas, suot ang isang puting dress na humahampas sa hangin, lumapit si Tanglaw. Handa na ang lahat, Liab, o mas kilala na ngayon sa mundo ng negosyo bilang Miss L, sabi ni Tanglaw. Hindi maitago ang paghanga sa kanyang mga mata. Nabaon na sa utang ang pamilya Soriano. Ang Hacienda Hiraya ay nakasangla na sa bangko dahil sa mga maling desisyon ni Hangin at sa luho ni Marikit. Lumingon si Liab. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay ang lamig ng isang taong alam kung paano manalo. Kailan tayo babalik? Tanong ni Liab. Bukas ang charity auction sa hacienda, sagot ni Tanglaw. Inaakala nilang may darating na mayamang investor para iligtas ang kumpanya nila. Hindi nila alam, ang tagapagligtas na inaasahan nila ay ang babaeng mismong wawasak sa kanila. Kinuha ni Liab ang kanyang salamin at isinuot ito. Lumingon siya sa kanyang anak na si Silang na naglalaro sa buhanginan kasama ang kanyang yaya. Silang anak, malapit na nating bawiin ang palasyo mo, bulong niya sa sarili. Humarap muli siya kay Tanglaw. Tanglaw, siguraduhin mong ang pinakamagarang sasakyan ang gagamitin natin. Gusto ko, bago pa man ako bumaba, maramdaman na nila ang pagdating ng tunay na may-ari ng Hacienda Hiraya. Ang dating mahiyaing Liab ay wala na. Ang natitira na lang ay ang apoy na handang tumupok sa bawat kasinungalingan ng pamilya Soriano. Naririnig niyo ba ang tibok ng puso ng mga Soriano? Hindi ito tibok ng kagalakan, kundi tibok ng kaba. Ang mansyong dati ay puno ng halakhak ng pang-aapi. Ngayon ay nababalot ng desperasyon. Sino ang mag-aakalang ang mga mapagmataas ay luluhod din sa harap ng salapi? Abangan natin ang muling pagtatagpo ng nakaraan at kasalukuyan. Ang Hacienda Hiraya ay maliwanag. Napakaraming dekorasyon, mamahaling alak, at mga tugtog ng biolin. Pero sa likod ng marangyang fasad na ito, alam ni Hangin Soriano
na malapit na silang gumuho. Nasaan na ba ang Miss L na yan? Iritadong tanong ni Doña Pasia habang pinapaypayan ang sarili. Sabi mo, hangin, siya ang sasagip sa kumpanya natin. Kanina pa tayo naghihintay dito. Parating na siya, ma. Sabi ng assistant niya, papasok na ang sasakyan sa driveway. Sagot ni Hangin habang hinihila ang kanyang tie. Pawisan siya kahit malakas ang aircon. Kailangan nating makuha ang tiwala niya. Siya lang ang tanging investor na may sapat na puhunan para bayaran ang mga utang natin sa bangko. Sa tabi nila, nakatayo si Marikit. Suot ang isang napakatingkad na gown na puno ng sequin. Sana naman ay hindi siya mahirap kausap. Baka naman masyadong matanda na yan at masungit. Eksaktong pagtapos ng huling salita ni Marikit, isang mahabang itim na Rolls Royce ang huminto sa tapat ng pulang carpet. Tumahimik ang lahat. Ang mga bisita ay napalingon. Ang mga photographer ay naghanda ng kanilang mga kamera. Bumukas ang pinto. Unang bumaba si Tanglaw. Suot ang isang midnight blue na suit. Mukha siyang isang hari sa sarili niyang karapatan. Pero hindi siya ang sentro ng atensyon. Lumikot ang mga mata ni Tanglaw at lumingon sa loob ng sasakyan. Saka inabot ang kanyang kamay. Isang sapatos na may mataas na takong, kulay ginto at kumikinang, ang unang tumapak sa carpet. Pagkatapos ay lumabas ang isang babae. Ang kanyang suot ay isang eleganteng bodycon dress na kulay pula. Na tila ba gawa sa mga talulot ng rosas, ang kanyang buhok ay maikli na ngayon, nakaistilo ng napaka-sopistikado. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang malaking itim na salamin, pero ang kanyang mga labi na may matingkad na lipstick ay sapat na para sabihing siya ay isang babaeng hindi dapat kinakalaban. Miss L, bulong ni Hangin. Pakiramdam niya ay tumigil ang kanyang paghinga. May kakaiba sa aura ng babaeng ito. Isang pamilyar na bango, pero may kasamang kakaibang lamig. Mabilis na lumapit si Doña Pasia, suot ang kanyang pinaka-plastic na ngiti. Miss L, isang malaking karangalan na makapiling ka sa aming munting tahanan. Wika ng matanda. Tila ba nakalimutan na ang kanyang pagiging mapagmataas. Dahan-dahang tinanggal ng babae ang kanyang salamin. Tumambad ang mga matang dati ay puno ng luha, pero ngayon ay puno ng apoy. Hindi agad nakapagsalita si Hangin. Tinitigan niya ang mukha ng babae. Liliyab? Halos pabulong na tanong niya. Tumawa ng mahina ang babae. Isang tawang parang musika pero may talim ng kutsilyo. Patawad, Mr. Soriano. Mukhang nagkakamali ka. Sabi ni Liab. Ang boses niya ay malalim, kalmado, at punong-puno ng kumpiyansa. Ako si El Sikat, ang CEO ng Sikat Holdings, at nandito ako para pag-usapan ang hinaharap o ang katapusan ng Hacienda Hiraya. Napasinghap si Marikit. Liab, ikaw ba talaga yan? Paano? Tumingin si Liab kay Marikit mula ulo hanggang paa. At ikaw naman siguro ang assistant ni Mr. Soriano? O ang bagong dekorasyon sa bahay na ito? Namula sa galit si Marikit, pero pinigilan siya ni Doña Pasia. Hindi sila pwedeng magkamali. Kailangan nila ang pera ng babaeng ito. Miss L, pasensya na kayo sa aking anak. Singit ni Doña Pasia. Pilit na pinapanatili ang poise. Masyado lang kaming nagulat. May kamukha lang kayong isang taong hindi na mahalaga sa amin. Ganoon ba? Ngumiti si Liab. Mabuti naman kung ganoon. Ayoko kasi sa lahat ay ang inihahalin tulad ako sa mga taong hindi mahalaga. Tumingin si Liab sa paligid ng mansyon. Bawat sulok ay may alaala ng kanyang pagdurusa. Doon sa sulok na yon siya tinulak. Doon sa kusinang yon siya napaso. Napakaganda ng inyong mansyon, Doña Pasia. Puna ni Liab. Habang naglalakad sa gitna ng hall, lahat ng tao ay tumatabi para bigyan siya ng daan. Pero amoy luma, amoy nabubulok na sikreto. Miss L, baka gusto niyo munang uminom.
Alok ni hangin. Hindi niya maalis ang tingin kay Liab. Ang dating asawa na itinapon niya sa ulan ay ngayon ay isang diyosa sa harap niya. May bahagi sa kanya na nakaramdam ng panghihinayang at may bahagi na nakaramdam ng takot. Salamat, Mr. Soriano. Pero busog pa ako sa mga balita tungkol sa inyong kumpanya. Sagot ni Liab. Huminto siya sa harap ng malaking portrait ni Doña Pasia na nakasabit sa dingding. Lumingon siya kay Tanglaw na nahatabi lang niya. Tanglaw, simulan na ba natin ang auction? Gusto ko nang malaman kung magkano ba talaga ang halaga ng mga bagay sa bahay na ito. Sa buong gabi, naging sentro si Liab. Lahat ng gamit na ibinibenta para sa charity, mga antigong florera, alahas, at mga painting ay binibili niya sa napakataas na halaga. Para siyang nagtatapon lang ng barya. Hanggang sa dumating ang huling item, isang dokumento ng symbolic partnership. And for our last item tonight, anunsyo ng host, ang pagkakataong maging partner ng Soriano Group sa susunod na 5 taon. Ang bid ay magsisimula sa 50 milyong piso. Tumahimik ang paligid. Ang mga Soriano ay umaasa. Ito na ang hudyat ng kanilang kaligtasan. Itinaas ni Liab ang kanyang kamay. 100 million. Nagpalakpakan ng mga tao. Tuwang-tuwa si Doña Pasia. Sinasabi ko na nga ba hangin? Tayo pa rin ang swerte. Ngunit bago pa matapos ang palakpakan, tumayo si Liab sa gitna ng stage. Kinuha niya ang mikropono mula sa host. Bago tayo magtapos, simula ni Liab, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Gusto ko lang linawin ang isang bagay. Ang 100 million na ibabayad ko ay hindi para sa partnership. Napakunot ang noo ni hangin. Anong ibig mong sabihin, Miss L? Ngumiti si Liab, isang nangiting nakakakilabot. Inabot ni Tanglaw sa kanya ang isang folder. Ibabayad ko ang halagang yan para sa utang ninyo sa bangko na binili ko na noong nakaraang buwan, pahayag ni Liab. Ibig sabihin, Mr. Soriano, Doña Pasia, hindi na ang bangko ang may hawak sa leeg ninyo. Ako na. Nanlamig ang buong katawan ni Doña Pasia. Ano? At dahil nabili ko na ang inyong utang at ang Hacienda Hiraya ang nagsilbing kolateral. Patuloy ni Liab habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Ibig sabihin, simula sa gabing ito, ako na ang may-ari ng lupang tinatayuan ninyo. Ako na ang may-ari ng bubong na sumisilong sa inyo. Kinuha ni Liab ang kanyang salamin at isinuot muli. Mayroon kayong 24 na oras para iimpake ang inyong mga gamit. Bukas, sa ganitong oras, gusto kong makitang malinis ang bahay ko mula sa mga taong hindi mahalaga. Ang bulwagan na kanina lang ay puno ng musika at tawanan ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga bisitang elite ng lungsod ng dapit hapon ay nagbulong-bulungan. Ang iba ay mabilis na naglakad palabas, ayaw madamay sa iskandalong pumuputok sa harap nila. Naiwan sa gitna ng stage si Liab, tila isang reynang nagmamasid sa kanyang nasakop na lupain. Sa ibaba, ang mga Soriano ay tila mga rebultong unti-unting nagtititigan. Liab, hindi mo ito magagawa. Nanginginig ang boses ni hangin. Lumapit siya sa stage. Pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Liab. Asawa mo ako. Ang lahat ng ito, ari-arian natin ito. Hindi mo kami pwedeng palayasin. Isang malamig na tingin ang ipinukol ni Liab sa kanya. Asawa? Nakalimutan mo na ba hangin? 5 taon na ang nakararaan. Sa mismong gate ng bahay na ito, sinabi mong wala akong silbi. Sinabi mong pabigat ako. At higit sa lahat, sinabi mong hindi mo ako asawa. Liab, singit ni Doña Pasia. Ang kanyang boses na dati ay puno ng utos, ngayon ay puno ng panginginig. Humakbang siya palapit, pilit na ngumingiti, kahit na ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Pag-usapan natin ito ng maayos. Marahil ay naguguluhan ka lang. Pamilya tayo. Kung kailangan mo ng pera, kung kailangan mo ng posisyon,
Pamilya? Putol ni Liab. Ang pamilya ba ay nagtatapon ng buntis na babae sa gitna ng bagyo? Ang pamilya ba ay nagnanakaw ng mana mula sa isang ulila? Nanlaki ang mga mata ni Doña Pasia. Anong pinagsasabi mo? Ikinumpas ni Liab ang kanyang kamay patungo kay Tanglaw. Inilabas ng abogado ang isang recorder at pinindot ang play. Ang boses ni Hangin mula sa opisina kanina ay umalingaw-ngaw. Liab, bumalik ka na sa akin. Iiwan ko si Marikit. Basta huwag mo lang kaming paalisin dito. Napalingon si Marikit kay Hangin. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at hiyang naramdaman. Hangin, iyan ba ang sinabi mo sa kanya? Ipagpapalit mo ako? Tumahimik ka, Marikit. Sigaw ni Hangin sa desperasyon. Ginagawa ko lang ito para sa bahay. Para sa kumpanya. Nagkagulo ang tatlo sa harap ni Liab. Sumisigaw, nag-aakusahan, at naglalabas ng baho ng bawat isa. Pinanood sila ni Liab nang may halong pait at pagkamuhi. Ito ang mga taong dati ay tinitingala niya. Ang mga taong akala niya ay mas makapangyarihan sa kanya. Ngayon, para silang mga asong nag-aagawan sa isang buto na wala namang laman. Tama na! Sigaw ni Liab. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay. Tumigil ang tatlo at tumingin sa kanya. Dahan-dahang bumaba si Liab mula sa stage. Bawat hakbang ng kanyang takong sa marmol na sahig ay parang tunog ng isang orasan na nagbibilang ng katapusan. Huminto siya sa harap ni Hangin. Biglang lumuhod si Hangin sa harap ng maraming kasambahay na nakamasid, sa harap ni Marikit at sa harap ng kanyang ina. Liab, patawarin mo ako. Hikbi ni Hangin. Hinawakan niya ang mga kamay ni Liab. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa sapatos ng babae. Nabulag ako ng ambisyon. Nabulag ako ni Mama. Pero ikaw lang ang mahal ko. Bumalik ka na sa akin. Mabubuo uli ang pamilya natin. May anak tayo, di ba? Nasaan siya? Gusto ko siyang makita. Diri ang naramdaman ni Liab. Binawi niya ang kanyang kamay na tila ba napaso. Huwag mong babanggitin ang anak ko, Hangin. Wala kang karapatan. Bulong ni Liab. Ang boses ay puno ng puot. Ang anak ko ay lumaki ng walang ama dahil pinili mong maging isang duwag. At ngayon, lalapit ka sa akin dahil lang sa pera? Dahil lang sa bahay na ito? Tumingin si Liab kay Doña Pasia na nakatayo lang sa gilid, tila hindi makapaniwala sa pagluhod ng kanyang anak. Doña Pasia, tawag ni Liab. Alam ko ang lihim mo. Alam ko kung paano mo niloko ang lolo ko. Alam ko na ang lahat ng pirma sa dokumento ng hasyenda ay peke. Namutla ang matanda. Halos mawalan siya ng balanse kung hindi lang siya nakakapit sa isang mesa. Hindi lang pagpapaalis ang kakaharapin nyo. Patuloy ni Liab. Inihahanda na ni Attorney Tanglaw ang mga kasong falsification of public documents at land grabbing laban sa inyo. Hindi lang kayo mawawalan ng bahay. Mawawalan din kayo ng kalayaan. Parang awa mo na, Liab. Sigaw ni Hangin. Pilit na niyayakap ang tuhod ni Liab. Huwag mong gawin ito sa amin. Saan kami pupunta? Wala na kaming pera. Ubos na ang lahat. Ngumiti si Liab, pero ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Noong itinapon niyo ako sa ulan, tinanong niyo ba kung saan ako pupunta? Noong hinayaan niyo akong mamatay sa kalsada, nag-alala ba kayo kung may kakainin ako? Inayos ni Liab ang kanyang gown at lumingon kay Tanglaw. Tanglaw, tawagan mo ang mga security. Gusto kong mailabas ang lahat ng gamit nila sa loob ng 1 oras. Ang mga gamit na hindi nila pag-aari. Iwan nila dito. Liab, maawa ka. Sigaw ni Doña Pasia hanggang sa mawalan na ito ng lakas at mapaupo rin sa sahig. Habang hinihila ng mga security guard ang nagwawalang si Hangin at ang humihikbing si Marikit palabas, nanatili si Liab na nakatayo sa gitna ng hall. Lumingon siya sa taas, sa malaking chandelier na dati ay simbolo ng kanyang pagkakakulong. Ngayon,
Ito na ang simbolo ng kanyang tagumpay. Pero bakit sa gitna ng lahat ng ito, may nararamdaman pa rin siyang kirot? Liab, tawag ni Tanglaw. Lumapit ang lalaki at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Tapos na. Nakuha mo na ang katarungan mo. Huminga ng malalim si Liab. Bakit ganoon, Tanglaw? Akala ko kapag nakita ko silang nagdurusa, magiging masaya ako. Pero bakit parang pagod lang ang nararamdaman ko? Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nasasaktan sila. Sagot ni Tanglaw ng may lambing. Ang tunay na tagumpay ay ang makitang masaya ka na wala na sila sa buhay mo. Tumingin si Liab sa labas ng bintana. Madilim pa ang langit, pero alam niyang malapit na ang bukang liwayway. Ngunit bago pa man sila makapagpahinga, isang malakas na busina ng sasakyan ang narinig sa labas. Isang itim na van ang huminto at may mga lalaking nakauniforme na bumaba. Hindi sila security guards, sila ay mga pulis. Naghahanap po kami kay Miss Ellie Sikat, sabi ng opisyal. May kailangan po kayong malaman tungkol sa isang aksidenteng kinasangkutan ng sasakyang kinalululanan ng mga Soriano habang papaalis sila sa hasyenda. Sinasabi nila, ang karma ay hindi natutulog. Minsan, hindi na kailangan ng tao na magparusa dahil ang tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan para itama ang baluktot. Ngayong gabi, sa labas ng mga tarangkahan ng Hacienda Hiraya, isang madugong katotohanan ang bumungad. Halos hindi makahinga si Liab habang sumusunod sa mga pulis palabas ng gate. Kasunod niya si Tanglaw na mahigpit ang hawak sa kanyang siko para alalayan siya. Ang ulan ay nagsimula na namang pumatak, malamig at malungkot. Gaya ng gabing pinalayas siya 5 taon na ang nakararaan. Pagdating sa kurbada ng kalsada, ilang metro lang mula sa mansyon, tumambad ang isang malagim na tanawin. Ang sasakyang sinasakyan ni na hangin ay bumangga sa isang dambuhalang puno ng nara. Wasak ang harapan ng sasakyan, umuusok, at ang mga bubog ay nagkalat sa kalsada na parang mga kristal ng kamatayan. Diyos ko! Napahawak si Liab sa kanyang bibig. Nakita niya si Marikit sa labas ng sasakyan, nakaupo sa simento, duguan ng noo at humihikbi ng malakas. Tulungan niyo sila! Si Hangin! Si Doña Pasia! Hindi sila makalabas. Mabilis na kumilos ang mga rescuer. Gamit ang mga gamit na panggupit ng bakal, pilit nilang binubuksan ang pinto ng driver's seat. Si Hangin ay nakasubsob sa manibela, walang malay, at may dugong umaagos mula sa kanyang ulo. Sa likuran naman, si Doña Pasia ay nakasandal, nakapikit, at tila hindi humihinga. Liab, tawag ni Tanglaw. Huwag ka nang lumapit. Baka hindi mo kayanin ang makikita mo. Umiling si Liab. Kailangan ko silang makita, Tanglaw. Kailangan kong malaman kung ito na ba ang dulo. Lumapit si Liab sa gilid ng sasakyan nang mailabas na si Hangin. Ipinasok ito sa stretcher. Sa sandaling iyon, dahan-dahang imulat ni Hangin ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Liab na nakatayo sa ilalim ng ulan, pilit niyang inabot ang kamay nito. Liab! Ang boses ni Hangin ay halos pabulong na lang, punong-puno ng sakit. Ang karma ko, ito na yata. Hindi nakapagsalita si Liab. Nakatingin lang siya sa lalaking dati ay naging mundo niya, ang lalaking naging dahilan ng kanyang mga luha. Ngayong nakikita niya itong nag-aagaw buhay, wala siyang naramdamang kagalakan, tanging isang mabigat na pagkapagod. Pipatawad. Huling sambit ni Hangin bago muling mawalan ng malay. Samantala, mas malala ang kalagayan ni Doña Pasia. Nang mailabas siya sa sasakyan, ang kanyang mga binti ay tila hindi na magagalaw kailanman. Ayon sa mga medik, tumama ang kanyang likod sa matitigas na bahagi ng sasakyan. Buhay siya, sabi ng isang pulis kay Liab. Pero ayon sa inisyal na pagsusuri, baka maging paralisado na siya habang buhay. Napatingin si Liab kay Doña Pasia.
Ang babaeng dati ay napakataas ng tingin sa sarili. Ang babaeng itinuring ang sarili na reyna. Ngayon ay nakaratay at walang kalaban-laban. Mabilis na isinakay ang mga Soriano sa ambulansya. Ang ingay ng sirena ay unti-unting lumayo hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa paligid ng Hacienda Hiraya. Naiwan si Liab at Tanglaw sa gitna ng kalsada. "Anong balak mo ngayon, Liab?" tanong ni Tanglaw. "Itutuloy pa ba natin ang mga kaso?" Sabi ng mga pulis. Mabilis ang takbo ni Hangin dahil nag-aaway sila sa loob ng sasakyan. Desperado silang makalayo. Tumitig si Liab sa malawak na lupain ng hasyenda. "Alam mo, Tanglaw, ang paghihiganti ay parang pag-inom ng lason at pag-asa na ang kaaway mo ang mamamatay. Akala ko, kapag nakita ko silang ganito, magiging buo na ako. At hindi ba?" Humarap si Liab kay Tanglaw. Ang kanyang mga mata ay malinaw na ngayon. "Hindi. Nabuo ako hindi dahil sa pagbagsak nila, kundi dahil nahanap ko ang sarili ko sa Isla Kanlungan. Ang hasyenda na ito, ang perang ito, kagamitan lang ito. Ang tunay na kayamanan ko ay ang kalayaan ko mula sa puot na iniwan nila." Pumasok sila sa loob ng mansyon. Isinara ni Liab ang dambuhalang pinto. Sa loob ng 5 taon, naging pangarap niya ang sandaling ito, ang maging may-ari ng lahat. Pero ngayong narito na siya, ang tanging gusto niya ay ang katahimikan. Pumunta si Liab sa kwarto ng kanyang anak na si Silang. Ang bata ay mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay, sa bagyong dumaan sa buhay ng kanyang ina. Hinaplos ni Liab ang buhok ng anak. "Hindi ka lalaking tulad nila, anak," bulong ni Liab. "Lalaki kang may dangal, lalaki kang marunong magmahal." Kinaumagahan, isang balita ang yumanig sa lungsod. Ang pamilya Soriano ay tuluyan ng bumagsak. Si Hangin ay nasa kritikal na kondisyon, si Doña Pasia ay paralisado, at si Marikit ay iniwan na sila matapos malamang wala na silang kahit pisong natira. Pumasok si Tanglaw sa opisina ni Liab sa loob ng mansyon. "Liab, may kailangan kang pirmahan," sabi ni Tanglaw. "Ang mga dokumento para sa pagsasampa ng kasong plunder laban kay Doña Pasia. Kapag pinirmahan mo ito, sisiguraduhin nating hindi na sila makakaahon pa." Tiningnan ni Liab ang panulat. Tiningnan niya ang papel. Pero bago pa man dumapo ang tinta sa dokumento, may isang tawag siyang natanggap mula sa ospital. "Hello, Miss Sikat. Kailangan niyo pong pumunta rito. Si Mr. Hangin Soriano. Bago siya pumasok sa emergency surgery, may ipinabibigay siyang sulat para sa inyo." Sabi niya, ito raw ang huling lihim ng Hacienda Hiraya. Nabitawan ni Liab ang panulat. "Tanglaw, may isa pa silang tinatago," sabi ni Liab. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. "Isang lihim na hindi natin nahanap sa mga dokumento. May mga lihim na mas mabuti pang manatiling nakabaon sa lupa. Pero may mga katotohanang sadyang nagpupumiglas lumabas, lalo na kung ito ang magsisilbing huling hininga ng isang nagkasala. Ngayong araw, ang bawat salitang nakasulat sa papel ay magiging tila, kutsilyong muling magbubukas ng sugat ng nakaraan." Mabilis ang bawat hakbang ni Liab sa pasilyo ng ospital. Kasunod niya si Tanglaw na hindi siya hinihiwalayan. Amoy disinfectant at kamatayan ng hangin. Pagdating sa tapat ng intensive care unit, ICU, hinarap sila ng isang nurse at iniabot ang isang maduming sobre. May mga bahid pa ito ng tuyong dugo, dugo ni Hangin. Ipinabibigay po ito ni Mr. Soriano bago siya tuluyang mawalan ng malay. Mahinang sabi ng nurse. Nanginginig ang kamay ni Liab habang binubuksan ang sobre. Inilabas niya ang isang papel na punong-puno ng kalyo at mantsa. Sa loob nito ay may isang susi at isang maikling sulat. "Liab, patawad. Alam kong hindi sapat ang salitang ito. Noong gabing pinalayas ka ni Mama, may isang bagay akong gustong ibigay sa'yo pero natakot ako. Natakot ako na baka pati ako ay itaboy niya.
Sa ilalim ng lumang puno ng nara sa dulo ng ating hardin, may isang baul na nakabaon. Doon nakalagay ang tunay na diary ni Don Soliman, ang lolo mo. Hindi lang lupa ang ninakaw ni Mama sa inyo, may higit pa siyang ginawa. Ang aksidente ng mga magulang mo, hindi iyon aksidente. Hanapin mo ang katotohanan. Iyan na lang ang tanging paraan para makabawi ako sa'yo at kay Silang. Paalam. Nabitawan ni Liab ang sulat. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Liab, anong problema? Tanong ni Tanglaw habang pinupulot ang sulat. Binasa niya ito at ang kanyang mukha ay napalitan ng matinding galit. Ang mga magulang mo, pinapatay sila ni Doña Pasia? Kailangan nating bumalik sa hasyenda. Madiing sabi ni Liab. Ngayon din. Madilim na nang makarating sila sa Hacienda Hiraya. Gamit ang mga pala, hinukay ni Natanglaw at ng ilang pinagkakatiwalaang tauhan ang ilalim ng puno ng nara. Pagkalipas ng isang oras, tinamaan ng bakal ang isang matigas na bagay. Isang lumang baul na bakal. Nang buksan ito ni Liab, bumulaga sa kanya ang ilang mga lumang dokumento, mga larawan ng kanyang mga magulang, at ang itim na diary ng kanyang lolo. Binuklat ni Liab ang huling pahina ng diary. Pasia is planning something. She threatened my son. I know she tampered with the car's brakes. If anything happens to them, I hope someone finds this. Ang mga luha ni Liab ay pumatak sa pahina ng diary. Ang galit na akala niya ay humupa na. Ngayon ay muling nag-alab ng mas matindi. Hindi lang pala pera ang kinuha sa kanya. Kinuha sa kanya ang pagkakataong lumaking kasama ang kanyang mga magulang. Lahat ng paghihirap niya sa ampunan, lahat ng pang-aalipusta sa kanya ay dahil sa kasakiman ng isang babae. Tanglaw, dalhin mo ako sa ospital. Utos ni Liab. Gusto kong makaharap ang demonyong yon. Bumalik sila sa ospital, ngunit sa pagkakataong ito, sa silid ni Doña Pasia, nakahiga ang matanda, punong-puno ng mga tubo sa katawan. Dilat ang kanyang mga mata pero hindi siya makapagsalita. Tanging mga ungol lang ang lumalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga binti at braso ay tila naging bato. Lumapit si Liab sa gilid ng kama. Itinaas niya ang diary ni Don Soliman sa tapat ng mukha ng matanda. Nakita ko na, Pasia. Bulong ni Liab. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Alam ko na kung paano mo pinatay ang mga magulang ko. Akala mo ba matatago mo ito habang buhay? Nanlaki ang mga mata ni Doña Pasia, bakas ang matinding takot sa kanyang mukha. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang umiwas, pero wala siyang magawa kundi ang tumingin sa mga mata ng babaeng sinira niya ang buhay. Hindi ka mamamatay ng madali. Patuloy ni Liab. Gagawa ako ng paraan para mabuhay ka ng matagal. Sa loob ng isang selda, doon mo pagbabayaran ang bawat luhang ibinuhos ko. Doon mo iisipin ang mga magulang ko hanggang sa mabalyo ka. Humarap si Liab kay Tanglaw. Ibigay mo ang lahat ng ebidensyang ito sa National Bureau of Investigation. Gusto ko, kapag lumabas siya ng ospital na ito, posas ang sasalubong sa kanya. Lumabas si Liab ng silid nang hindi man lang lumingon. Pagdating sa hallway, nakita niya ang mga doktor na tumatakbo patungo sa silid ni hangin. Emergency! Flatline! Clear! Narinig ni Liab ang tunog ng defibrillator. Napahinto siya. Sa kabila ng lahat si Hangin ang ama ng kanyang anak. Siya ang lalaking minahal niya noon. Tanglaw! Tawag ni Liab. Ang kanyang boses ay nanghihina. Gusto mo bang pumunta sa kanya? Tanong ni Tanglaw. Tumingin si Liab sa direksyon ng silid ni Hangin at pagkatapos ay tumingin siya sa bintana kung saan unti-unti nang sumisikat ang araw. Ang liwanag ay tumatama sa kanyang mukha. Hindi na, sagot ni Liab. Tapos na ang lahat ng utang namin sa isa't isa. Ibinigay na niya ang huling katotohanan. At iyon na ang huling pagkakataong magkakaroon siya ng puwang sa buhay ko. Lumingon si Liab kay Tanglaw at hinawakan ang kamay nito.
Gusto ko nang umuwi sa anak ko. Gusto ko nang simulan ng buhay na wala ng lihim, wala ng galit. Ngunit habang papalabas sila ng ospital, isang lalaki ang humarang sa kanila. Suot nito ang isang uniforme ng isang notaryo publiko. Miss Liab Sikat, mayroon pong huling habilin si Mr. Hangin Soriano na ginawa niya 1 linggo bago ang aksidente. Sinasabi rito na ang lahat ng kanyang insurance at mga natitirang assets ay hindi mapupunta kay Marikit o sa kanyang ina. Lahat po ay nakapangalan sa isang bata, kay Silang Sikat. Napatigil si Liab. Sa huling sandali, pinili ni Hangin na maging isang ama. Sinasabi nila, ang pinakamahirap na bahagi ng paglalakbay ay hindi ang pag-akyat sa bundok, kundi ang pagbitaw sa mga batong daladala mo sa iyong likuran. Ngayong araw, habang ang mga huling bakas ng gabi ay nilalamon ng liwanag, isang babae ang magpapasya. Mananatili ba siyang biktima ng kahapon o magiging arkitekto ng kanyang sariling bukas? Tahimik ang hallway ng ospital nang lumabas si Liab. Bitbit ang balitang iniwan ni Hangin para kay Silang. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit? Pait? O habag? Pero bago pa man siya makarating sa elevator, isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanya. Liab! Sandali! Lumingon siya. Si Marikit. Ngunit wala na ang kumikinang na alahas at ang mapagmataas na tindig nito. Gusot ang kanyang damit, hulas ang make-up, at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng desperasyon. Liab, narinig ko. Narinig ko ang tungkol sa will ni Hangin. Hingal na sabi ni Marikit. Lumapit siya at nagtangkang hawakan ang braso ni Liab pero mabilis na humarang si Tanglaw. Hindi pwede yun. Buntis din ako, Liab. Anak din ito ni Hangin. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng panggastos sa panganganak. Tiningnan ni Liab si Marikit nang may halong lungkot. Hindi galit, kundi lungkot para sa isang babaeng ginawang buhay ang paghabol sa yaman ng iba. Marikit, ang perang iniwan ni Hangin ay para sa kinabukasan ng anak ko. Mahinahong sagot ni Liab. Kung totoo ang sinasabi mo, patunayan mo sa korte pagkatapos mong manganak. Pero huwag kang lalapit sa akin na parang ako ang may utang sa'yo. Ikaw ang pumasok sa gitna ng pamilya namin. Ikaw ang pumili ng landas na ito. Pero wala na akong matuluyan. Pinalayas na rin ako sa kondo dahil hindi na bayad. Sigaw ni Marikit. Nagsisimulang mag-hysterical. Maawa ka naman, Liab. Kahit konti lang. Ang awa ay ibinibigay sa mga taong marunong magsisi, Marikit. Sabi ni Liab habang dahan-dahang isinusuot ang kanyang salamin. Noong nakita mo akong nakaluhod sa ulan, naawa ka ba? Noong tinawag mo akong katulong sa sarili kong bahay, naisip mo ba ang pakiramdam ko? Umalis ka na. Magsumikap ka para sa anak mo, gaya ng ginawa ko. Iniwan ni Liab si Marikit na humahagulgol sa sahig ng ospital. Wala nang lingon-likod. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang balitang kinatatakutan pero inaasahan na pumanaw na si Hangin Soriano dahil sa matinding komplikasyon sa kanyang mga sugat. Hindi pumunta si Liab sa burol, hindi rin siya nagpadala ng bulaklak. Pinili niyang dalhin si Silang sa dalampasigan ng Isla Kanlungan. Doon, sa harap ng malawak na dagat, nagpalipad sila ng isang puting saranggola. Mama, para kanino po ito? Tanong ng 5 taong gulang na si Silang. Para sa isang taong nagkamali ng landas, anak, sagot ni Liab, habang hinahaplos ang pisngi ng bata. Pinapalaya na natin siya, at pinapalaya na rin natin ang ating mga sarili. Pagbalik nila sa lungsod ng dapit hapon, hinarap ni Liab ang pinakamalaking hamon, ang Hacienda Hiraya, ang mansyong naging saksi sa kanyang pagdurusa. Liab, anong balak mo rito? Tanong ni Tanglaw, habang naglalakad sila sa gitna ng malawak na hardin. Gusto mo bang ibenta? Maraming investors ang nag-aalok ng malaking halaga. Tiningnan ni Liab
ang dambuhalang puno ng narra kung saan nakabaon ang huling lihim ng kanyang lolo. Tumingin siya sa bintana ng kwartong naging bilangguan niya. Hindi ko ito ibebenta, Tanglaw, sabi ni Liab. Gusto kong gibain ang mga pader nito. Hindi literal, kundi ang aura ng bahay na ito. Anong ibig mong sabihin? Gagawin ko itong bahay hiraya, isang shelter at training center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil. Gusto kong ang bawat sulok na dati ay puno ng luha. Ngayon ay mapuno ng pag-asa at bagong karunungan. Ibibigay ko ang lupang ito sa mga taong totoong nangangailangan. Gaya ko noon. Napangiti si Tanglaw, isang nangiting puno ng paghanga at pagmamahal. Iyan ang Liab na nakilala ko sa ilalim ng ulan. Ang babaeng hindi lang marunong lumaban, kundi marunong ding magpatubo ng bulaklak mula sa abo. Humarap si Liab kay Tanglaw. Salamat, Tanglaw. Kung hindi dahil sa iyo, baka nalunod na ako sa galit. Wala iyon, Liab, sagot ni Tanglaw, sabay hawak sa kamay ng babae. Sabi ko naman sa iyo, ang tungkulin ko ay maging ilaw mo. At ngayon na maliwanag na ang paligid mo, sana hayaan mo akong manatili sa tabi mo. Hindi na bilang abogado mo, kundi bilang lalaking gustong makasama ka sa bawat paglubog at pagsikat ng araw. Hindi sumagot si Liab sa pamamagitan ng salita. Sa halip, idinantay niya ang kanyang ulo sa balikat ni Tanglaw habang pinapanood nila ang paglalaro ni Silang sa damon. Samantala, sa isang malayong pasilidad ng gobyerno, isang matandang babae ang nakaupo sa wheelchair. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Ang tanging nagagawa ni Doña Pasia ay tumingin sa puting pader ng kanyang selda sa loob ng medical prison. Naririnig niya sa radyo ang balita tungkol sa pagbubukas ng bahay hiraya. Naririnig niya ang pangalan ni Liab Sikat na pinupuri ng lahat. Isang luhang puno ng pagsisisi ang pumatak sa kanyang pisngi, pero huli na ang lahat. Ang kanyang kaharian ay naging abo at mula sa abong iyon, isang bagong reyna ang sumilang, isang reynang hindi naghari sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal. Narito na tayo sa dulo ng ating paglalakbay. Sinasabi nila na ang bawat kwento ay may wakas, ngunit para sa isang pusong marunong bumangon, ang bawat wakas ay isa lamang pintuan patungo sa mas magandang simula. Sabay-sabay nating saksihan ang huling kabanata ng buhay ni Liab. Maliwanag ang buong paligid ng Hacienda Hiraya, pero hindi na ito ang nakakasilaw at malamig na liwanag ng mga party ni Doña Pasia. Ang mga ilaw na nakasabit sa mga puno ay nagbibigay ng init at ginhawa. Ngayong gabi ang formal na pagbubukas ng bahay hiraya. Sa gitna ng malawak na damuhan, 12-dosenang kababaihan ang nakasuot ng disente at may mga ngiti sa kanilang mga labi. Sila ang mga unang residente ng shelter, mga babaeng dati ay nawalan ng pag-asa, gaya ni Liab noon. Lumabas si Liab mula sa mansyon. Hindi na siya suot ang mapanghamong pulang damit na ginamit niya noong gabi ng kanyang pagbabalik. Ngayon, suot niya ang isang simpleng puting terno na gawa sa pinya na nagpapakita ng kanyang likas na ganda at dangal. Lumapit sa kanya si Tanglaw. Inabutan siya nito ng isang baso ng sariwang juice at hinawakan ng kanyang baywang. Handa ka na ba, Miss President? Ngumiti si Liab at tumango. Salamat sa lahat, Tanglaw. Kung hindi dahil sa pagtitiwala mo, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa galit. Ang galit ay parang kadena. Liab, bulong ni Tanglaw habang nakatingin sa mga bituin. Pinili mong lagutin ito at dahil doon, malaya ka na. Malaya na tayong lahat. Umakyat si Liab sa maliit na entablado. Huminto ang lahat sa kanilang pag-uusap at tumingin sa kanya. Magandang gabi sa inyong lahat, simula ni Liab. Ang kanyang boses ay malinaw at buo. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng lupain ng kanyang mga ninuno.
Ang lugar na ito ay naging saksi sa maraming luha. Dito ko naramdaman ang pinakamasakit na pagtataksil at dito rin ako itinapon na parang basura. Noong una, ang tanging gusto ko ay sirain ang mga taong nanakit sa akin. Akala ko, iyon ang katarungan. Huminto siya sandali at tumingin kay Silang na masayang nakikipaglaro sa ibang mga bata. Pero natutunan ko na ang tunay na paghihiganti ay hindi ang pagpapakita ng dahas. Ang tunay na paghihiganti ay ang mamuhay ng masaya, ng may dangal, at ang tumulong sa iba para hindi nila maranasan ang naranasan mo. Ang Hacienda Hiraya ay hindi na pag-aari ng isang pamilya lang. Ito ay pag-aari ninyo ng bawat babaeng naniwalang tapos na ang mundo nila. Nagpalakpakan ng mga tao. Marami ang napaiyak sa galak. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liab na tila may malamig na hangin na yumakap sa kanya. Pakiramdam niya ay nakangiti ang kanyang mga magulang mula sa langit. Pagkatapos ng seremonya, naglakad si Liab at Tanglaw patungo sa dulo ng hardin, sa ilalim ng puno ng nara. Wala na ang baul na nakabaon doon. Ang tanging naroon na ngayon ay isang maliit na marker para sa alaala ni Don Soliman at ng kanyang mga magulang. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Tanglaw. Iniisip ko kung gaano kalayo na ang narating natin, sagot ni Liab. Naalala ko noong gabing nakita mo ako sa kalsada. Akala ko talaga mamamatay na ako. Huminto si Tanglaw at humarap kay Liab. Hinawakan niya ang magkabilang kamay nito. Sa gabing iyon, hindi lang kita sinagip, Liab. Sa gabing iyon, nahanap ko rin ang layunin ng buhay ko. Ang mahalin ka at protektahan ka hanggat may hininga ako. Dahan-dahang inilabas ni Tanglaw ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay isang singsing na may disenyong hango sa sikat ng araw. Liab, sikat! Hindi ko maibibigay sa iyo ang mundo dahil ikaw na ang may-ari nito. Pero maipapangako ko sa iyo ang isang tahanang puno ng katapatan kung saan hindi mo na kailangang matakot na muling maiwan sa ulan. Pakakasalan mo ba ako? Tumulo ang luha ni Liab, ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng kaligayahan. Oo, Tanglaw, pakakasalan kita. Nagyakap ang dalawa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang sakit ng nakaraan ay tuluyan ng naging bahagi ng kasaysayan. Ang gabi ay lumipas at habang ang huling bituin ay naglalaho, sumikat ang araw sa Hacienda Hiraya. Isang bagong araw na puno ng pag-asa para kay Liab, para kay Silang, at para sa lahat ng pusong naniniwalang pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may bukang liwayway na naghihintay. Mga minamahal naming taga-subaybay, ang kwento ni Liab ay isang paalala na ang ating halaga ay hindi itinatakda ng kung paano tayo tratuhin ng ibang tao. Maari tayong saktan, maari tayong pagtaksilan, at maari tayong itapon sa putikan, ngunit gaya ng ginto, ang ating tunay na ningning ay lalong lumalabas sa gitna ng apoy. Ang pagpapatawad at pagbuo sa sarili, ang pinakamabisang paraan ng pagbangon. Huwag hayaang kainin ng puot ang inyong puso. Sa halip, gawin itong pundasyon para sa isang mas matatag na bukas. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa loob ng 10 kabanata ng Ang Reyna ng Abo. Ramdam namin ang inyong suporta sa bawat pintig ng kwentong ito. Ano po ang inyong naging paboritong bahagi? Ano pang klaseng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa namin ang bawat isa sa inyong mga mensahe. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya.
Hanggang sa muli.